Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So eto, may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Eto na ho, hindi na nipigilan ni Atty. Jose Claire Castro. Sumagot na ho siya dito kay Sara Duterte at kay Harry Roque. O eto si Harry Roque, ano to puro na lang ito paratang, puro na lang pagtatanong, siya mismo hindi niya kayang harapin ang mga ginfile na reklamo laban sa kanya. Patuloy pa rin siya na nagtatago-taguan. 'Di ba? Talagang masasabi talaga natin na nagtatago. Kasi hindi siya umuwi dito para harapin ito ang mga ginfile na reklamo laban sa kanya. Pero alam naman po natin, dakdak ng dakdak ito sa kanyang social media. Samantalang ang kanyang problema hindi niya kayang harapin kasi takot, 'di ba? O ito, sana mapanood nyo Sara Duterte at saka Harry Roque. O ito po, panoorin po muna natin ito si Atty. Jose Claire Castro. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. O, sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Anong sagot niyo, Yusek? Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. Diba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya, pambaboy lang. Or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon, ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Ng Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba? Natatandaan mo? Yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt noong 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt noong 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit o negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso, pero ang laman ng istorya natin, patot sa dahan, Yusek. Hindi naman kasi, kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So, wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? Diba? So, yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Atty. Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may cancer ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video nasa live stream naman yan Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong So, alam mo na nagsisinungaling ka. Diba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo yung polo ng Pangulo.
Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ano ang hinahatid ng Pangulo na good news Oo. para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Eh, hindi ba? Ay, ibig Huwag mo sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali May siya mali yung siya. pagkakatanong. Ibig yun ang ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabubohan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Ay, hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, oh, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka dun eh. Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, yung, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. Oh. At walang video na nakita, kahit ang mga media walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. O sabihin ko, may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Di ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo rin resbakan ng malisosong tanong din kung ganun lang din naman ang pakay. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat. Di ba? Kasi ayoko ka bigyan ng mali siya. Ayoko mag-isip ang tao sa iyo kung anong meron ka. Dahil sa gagawin kong haka-haka o intriga na malisyoso. Hindi dapat ganun. Lalo na Pangulo yung pinag-uusapan natin eh. At alam natin na yung Pangulo niyan, yan ang gusto niyong patalsikin. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano. Diba? Merong ulterior motive dito eh. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si Attorney Jose Claire Castro. Tila yata umuusok na si Jose Claire ha. Pero tama ho ang sinabi ni Attorney Jose Claire. 'Di ba? Kung mas may nakakahiya man dito, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Si Attorney Jose Claire Castro ay sumasagot lang yan kung ano ang dapat niyang isagot at nasa tama lang ho siya. Kaso nga lang, nasasaktan ito si Sara Duterte. Di ba? Isipin nyo ha. Kung si Attorney Jose Claire Castro ay laging nagsasalita sa mga media, press briefing, ay napapanood ng buong mundo. Yes, napapanood po yan. Di ba? Pero, ito man, ang ating Vice President na si Sara Duterte, the way po yan na magsalita sa media or mga ano basta, napapanood din po yan ng buong mundo. Di ba? Sa tingin nyo ba, yung mga patutsada niya o mga paninira niya sa administrasyon, hindi ba yan napapanood ng buong mundo? Napapanood po yan. Di ba? Yung paglait niya sa 20 pesos per kilo na bigas na programa ni Mr. President Bongbong Marcos, napapanood din po yun sa buong mundo. Di ba? Alin ang nakakahiya? Vice President ka, tapos ganyan ang sasabihin mo, lalaitin mo ang 20 per kilo na bigas na ang nakikinabang naman ay ang ating mga kababayan at nakikinabang naman ang mga dabawin nyo, hindi naman lahat. 'Di ba? Kasi alam natin na umabot ang 20 per kilo na bigas doon sa Davao. Ibig sabihin, nakinabang din ang part ng Davao. 'Di ba? At hindi lang 'yan. Siyempre, yung pagbanta niya sa Pangulo nga, sa First Lady, sa House Speaker, sa dating House Speaker. Napapanood din yun ng buong mundo. Di ba? Di ba nakakahiya? Vice President Sara Duterte? Tapos ngayon sasabihin mo, si Jose Claire Castro, na nakakahiya. Kung may nakakahiya man ho dito, ikaw po yun, Vice President Sara, kasi ikaw yung Vice President ng Pilipinas. Na dapat, ikaw ang maging ehemplo ng tama. Pero anong ginagawa mo? 'Di ba? Kaya nadidismaya ho kami sa mga binibitawan mo na salita na hindi naman kaaya-aya sa mga bata. Lalo na kahit sa amin, hindi kaaya-aya kasi ang pangit pakinggan. 'Di ba? Dito naman kay Harry Roque. 'Di ba? Panay na lang siya paratang ng paratang. Wala na siyang ginawa kundi magparatang na magparatang. 'Di ba? Kahit magtatanong ka, parang may laman eh. Di ba? Tama po yun. Ang sinabi ni Attorney Jose Claire Castro. Dapat, ang sabihin mo, yung mga ginawa ni PBBM sa mga teachers. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ano bang sabi noon ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga guro? No? Correct me if I'm wrong. Walang teacher 1 na magre-retiro. Di ba? Malaking bagay po yun sa ating mga guro. Di ba?
O ito si Harry Roque, alam naman po natin ito, wala itong gagawin kung hindi puro na lang paratang. Pero, nakakahiya nga lang, panay ka paratang, panay ka putakal, samantala ang problema mo ay hindi mo hinaharap. Di ba? Yan lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!